Bago po natin umpisahan yung ating devotion, mag-start na po tayo sa panalangin. Wag na po nating sayangin yung oras. Let us pray. Let's pray. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat at banal, maraming salamat po sa biyaya ng iyong salita na meron kaming pagkakataon to hear and to study your words. We pray, Panginoon, for the guidance of the Holy Spirit na siyang aming maging tunay na tagapagturo. Ganon din po, Panginoon, give us the humble heart, Panginoon, teachable hearts, na maririnig namin ng mga katotohanan, maging ito ay rebuke o exhortation, ay tanggapin namin ng buong puso, Panginoon. For your honor and glory, naway pangalan mo lang ang siyang maitaas sa gawaing ito. Muli, maraming salamat sa lahat ng naging kabahagi sa gawaing ito, mga bisita, Panginoon, mga kapatiran. Naway buo sa aming isipan ang dahilan kung bakit kaming lahat ay naririto, ay dahil mabigyan ka ng kapurihan at lumago pa ang aming relasyon personal sa aming Panginoong Jesucristo. Muli, tinataas ko na ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay po. Salamat po ulit, Pastor na, for the privilege na binigay niyo sa akin to preach the word. Okay, para po sa hindi nakakaalam, ang Asian Grace Baptist Church po ay may every Friday Bible study, and we are using the book of Pastor Nap as our main lesson. At kami po ay nasa lesson 41 na. Lesson 41. So ang title po ng lesson 41 ni Pastor Nap, from Hosea chapter 6 verse 1, for he hath torn and he will heal us. Okay. So magsi-share po ako ng screen. Meron po tayong slide. At yung akin pong isi-share, actually, yun mismong devotion ni Pastor Nap. Lahat po ng nakalagay doon, yun yung makikita nyo sa ating screen. Sige, umpisahan po natin, ano? Yan. Kita nyo po? Amen. So, bakit heart na broken? Hindi ko naman sinasabi na ang Antioch ay maraming kinalaman tungkol sa pusong problemang puso, ano? Tahimik yung mga kasama ko rito. Broken heart. Bakit kaya broken heart itong naging napili kong background ng aking slide? Kasi po, yan po ay may kinalaman sa ating lesson. Ulit, next slide po natin para makita natin at maintindihan. Yan. For he hath torn and he will heal us. Ang text po natin ay from Hosea chapter 6 verse 1. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up. So yun po yung ating lesson. Broken heart, yan ang background ng ating slide. Kasi kinuha kayo ito dun sa word na torn. Yan po, yung torn or past participle ba tawag dyan ng tear? Biyak na basag na. So may dahilan bakit nangyari ang pagkabasag na yan, para magkaroon daw ng healing. Yan yung sinasabi ng devotion ni Pastor Nap. So to continue, lalagyan lang natin ng konting background yung Book of Hosea. Though I know na yung ating mga previous preacher isinare na yung more background about the Book of Hosea. Pero bibigyan pa rin natin ng konting background yung ating pag-aaral. Book of Hosea, no? Ito ang kanyang blueprint. Yung Hosea ay nahati sa dalawa. Yung chapter 1 to 3, ang first part niya is Hosea's wayward wife. Yung first part na yan, yung chapter 1 to 3, tumutukoy kay Gomer. Sabi diyan sa ating slide, Hosea was commanded by God to marry a woman who would be unfaithful to him and would cause him many heartaches. So yun pala yung sinasabi ng Book of Hosea. Itong si Hosea ay inutusan ng Panginoon to marry a woman na magkukos sa kanya ng heartaches. Parang illogical, ano po? So malalaman natin yung bagay na yan mamaya sa points natin. Parang illogical. Prophet ka, tapos uutusan ka ng Panginoon, marry a woman, harlot, that will cause you many heartaches. Parang in man's perspective, ang hirap intindihin yan.
Bakit ako? Pwedeng sabihin ni Hosea, why me Lord? Bakit hindi si Ezekiel? Bakit hindi si Jonah? Bakit hindi si Joel? Pwedeng sumagot din si Ezekiel, bakit ako Lord? Kumain na nga ako ng scroll eh. O si Jonah, bakit ako? Tumakas na nga ako papuntang Ninive eh. Di ba kung ang thinking natin man's perspective, magre-reason out itong si Hosea. Ano pa sabi dyan? Just as Gomer lost interest in Hosea and ran after lovers, ganito rin tayo. We too can easily lose appreciation for our special relationship with God and pursue dreams and goals that not include Him. So ganyan tayo, minsan para tayong si Gomer. Meron tayong mga ginagawa sa buhay natin na ang layo-layo sa relasyon natin sa Panginoon. O baka naman, tayo naman si Hosea naman. Pwedeng ganun din. Faithful ka na may relationship sa Panginoon. Tapos yung iba mong mga kasama ay parang si Gomer. Ano kaya magiging reaction mo doon? So next slide natin. When we compromise our Christian lifestyle and adopt the ways of the world, we are being unfaithful. So sa madaling sabi, pag ginawa natin yung makamundong bagay apart from the Word of God, we are being unfaithful like Gomer. So kayo po ang makakasagot niyan mga kapatid. I cannot answer it for you. Individually, nagsasalita sa atin ang Word of God, whether we are like Gomer or not. Next pa natin. Yung second part naman po ng Book of Hosea, chapter 4 to 14, God's wayward people. Kung yung unang part tumukoy doon sa Hosea's wayward wife, yung second part naman is God's wayward people, which is the Israel. Ang sabi dito sa ating slide, Israel's sinfulness, Israel's punishment, and God's love for Israel. Yan po yung second part ng Book of Hosea. At ito po ang main message ng Book of Hosea. God wanted the people in the northern kingdom, yan po yung Ephraim or Israel, to turn from their sin and return to worshiping Him alone. But they persisted in their wickedness. So yan ang people of Israel. They persisted in their wickedness. Throughout the book, Israel is described as ignorant of God with no desire to please Him. Wala silang desire to please God. So sa madaling sabi, they care about their pleasure. Sarili lang nila. God's wayward people. Israel did not understand God at all. Just as Gomer did not understand Hosea. Ano bang nangyari kay Gomer? She ran after her lovers. Hindi niya naiintindihan na meron na siyang relationship sa Panginoon. Sa kay Hosea. Just like the people of Israel, alam nilang merong iisang Diyos. Pero anong ginawa nila? Nakipag-mingle sila sa mga Gentiles. And this time, sakop sila ng Assyrian. And okay na sa kanila yon. Masaya na sila doon. Tayo. Ngayon, sa ating mga nakakarinig. Nakarinig na tayo ng salita ng Panginoon. Katotohanan ng salita ng Panginoon. Para ba rin ba tayong si Gomer? Para rin ba tayong people of Israel? Na magiging masaya tayo, magmimingle tayo sa mga unbelievers? So, nakakalungkot. Kahit na mga Kristiyano, maraming ganyan. Sabi na nga, do not unequally yoke with the unbelievers. Pero tayo, patuloy pa rin tayo sa paggawa ng mga bagay na yan. Tuloy natin yung ating slide. Like a loving husband, eto naman yon, or a patient father, God wants people to know Him and turn to Him daily. So, yun yung gusto ng Panginoon sa people of Israel. Kung makikita natin, no, sabi doon kanina sa sa slide, ito yung tumutukoy sa book ng Hosea. Israel's sinfulness, tinakil dyan. Israel's punishment, at especially yung God's love for Israel. Gusto ng Panginoon na bumalik ang people of Israel sa Kanya. Ganon din tayo, bilang mga Kristiyano, minsan, para din tayong wayward people of God. Wandering around, na ginagawa lang natin yung mga bagay na makakapag-please sa sarili natin.
Next, before we go to our main lesson ni Pastor Nap, review muna tayo. Kasi yung lesson 41, actually, I can say this is near to the conclusion of Pastor Nap devotional book with regards to the book of Hosea. Lesson 35, review tayo, title lang yan. Sana naalala nyo pa yung mga tinuro ng mga kapatiran, ano? The price of unfaithfulness. May price yan, yung pagiging unfaithful. Nakakalungkot yan. Masakit yan sa isang relationship, lalo na pag nabuko. Yung meron ka na, tapos malalaman niya na meron ka pang isa pa, may price yan. Israel will be judged for lack of knowledge. Wala silang wisdom of God. Israel will be judged for lack of growth. Walang paglago. Lagi sa church, walang paglago. Araw-araw nasa senda ng devotion, walang pakialam. Israel will be judged for lack of separation. Okay na sa Gentiles. Mas masaya kasama mga unbelievers kaysa sa mga Kristiyano, KJ. Israel will be judged for lack of humility. Pag tinutuwid, ayaw. Yung previous lesson, latest lang to, last Friday. Israel will be judged for lack of prayer. So, walang panalangin. Sabi nga natin ang prayer ay communication yan. Ang isang relationship, kung walang communication, madaling masira. So, Israel will be judged for lack of prayer. And punta na tayo dun sa ating lesson. Ito yung makikita nyo sa book ni Pastor Nap. Yan. Sabi dyan, oftentimes, we are not sensitive to the Word of God. We hear the preaching and teaching from the pulpit, and we are challenged and encouraged to turn our hearts to God, yet it seems like we are not moved by the preaching and teaching of God's words. Kailan nangyayari yan? Parang paulit-ulit tong sinasabi ni Pastor Nap Minsan, ako, personally, lagi kong naririnig yan kay Pastor Nap Ako na naman, parang gano'n, ano? Parang, yan na naman yung preaching ni Pastor Nap. Ba't paulit-ulit? Wala na ba iba? Baka kasi hindi tayo naikinig. Wala namang problemang mabless tayo punta na tayo sa first point natin. Ito na yung first point natin. Naririnig niyo po ba ako? Opo. Amen. 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 Share ulit natin yung ating slide. Salamat sa inyong first point. Ito yung nakasulat sa book ni Pastor Nap. Nilagyan ko siya ng first point as wrong motivation. Nag-church ka, ito yung dahilan. We all like to be blessed when we attend church. Walang problema. Gusto nating mabless. Kaya nga tayo nagpupunta ng church kasi magkakaroon tayo ng fellowship with the Lord. The fellowship is a blessing. The music is a blessing. And the sermon leave us feeling good about ourselves. Sabi ng book ni Pastor Nap. They are all good in themselves. Walang problema dyan. Pero kailan nagiging wrong motivation? Bakit ko siya ginawang wrong motivation as my first point? Sabi dito pa, next pa, sabi ni Pastor Nap. However, the best church service is the one those leave us feeling good about our Savior who died on the cross to save us from hell. Yun yung tamang motivation. Pag nagpunta ka ng church, attending church service is not about you being blessed alone, but to bless the Lord with our right worship, and that must be the ultimate purpose of our gathering. So yun yung gustong sabihin ni Pastor Nap dito. Kung ang motivation mo to be blessed alone at hindi to bless the Lord, mali yung motivation natin. We are in a wrong motivation to glorify the Almighty God alone. Yan dapat. Our worship is about Jesus Christ and not of anything else. Wala nang iba. Ngayon, bakit ba tayo nag-gather ngayong Friday? To please the pastor? To please the deacon? O to please, yung sa mga kamag-anak ko, nakasama ko ngayon dyan. To please me? Na nahihiya kayo, kaya lang kayo nag-join? To be reminded, mga mahal kong kapatid, kaibigan.
Our gatherings is to glorify the Almighty God alone. To worship Jesus Christ and not of anything else. So kung wrong ang ating motivation, ito yung time para maitama. Okay? Next slide. May right expectation dapat. It is a must to every believer of the Lord Jesus Christ to fully understand why he or she is attending church services. For him or to her to avoid disappointments. Disappointment saan? When hearing a message against his will and to render an acceptable service to his Creator. Ayan ang nangyayari. A-attend ka ng church, sabi mo, to feel blessed. Tapos bigla-bigla sasabihin ng pastor, repent, adulterous act, repent, hindi ka nagtatites, repent, hindi ka nagbabasa ng Bible, repent, repent, repent. Di magugulat ka ngayon, umattend ako ng church to be blessed, tapos ganun, sasabihin ni pastor, mali yung buhay ko. Sasabihin ng preacher, mali yung buhay ko. Ay paalaala mga kapatid, nasa church tayo. If our pastor will teach only to the exhortation para sa ating mga mananampalataya, there is two things na pwedeng mangyari. Kung puro exhortation lang yung ginagawa niya at puro tawag dito, pinupuri na lang tayo lagi. Dalawa lang yan. Una, nagko-compromise si pastor. Pangalawa, baka wala na talaga siya sa kanyang doctrine. Di ba? Ang reproof kasi, it talks about our wrongdoings. Ino-correct yung ating mga wrongdoings. At kung tayo ay may wrong expectation, sabi dito sa ating slide, hindi natin matatanggap yon, yung mga salitang yon. It is a must to every believer of the Lord Jesus Christ to fully understand why he or she is attending church services. For her or for him to avoid disappointments when hearing a message against His Word and to render an acceptable service to His Creator. Yun pala yung reason. While going to church to get a blessing is great. Totoo yan. Diyan kasi tayo kumukuha ng lakas pag napagod na tayo sa ating araw-araw na buhay. Nasa mundo tayo ang daming pagsubok. Oftentimes, instead, we need to get a blasting. Sabi ni Pastor Nap sa kanyang devotional book, oftentimes, we need to get a blasting. Ganon, pasasabugin tayo ni Pastor? Hindi naman papasabugin. Ibig sabihin dito, the preacher is not only to exhort or to encourage, he is also to rebuke the congregation. So, kailangan mo ring ma-rebuke paminsan-minsan. Hindi naman laging ikaw yung tama. Hindi porket may sinabi ka at hindi nasunod, mali na yung iba. Yung pulpit, ginagamit yan to exhort and to rebuke the congregation. Anong sabi sa 2 Timothy 4:2? Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. So, yan yung ginagawa ng mga preachers natin pag tumatayo sa pulpit, especially ni Pastor Nap. Bakang nangyayari, pag nagtuturo si Pastor Nap, punong-puno ka na pala ng galit, Feeling mo, ako na lang lagi. Si Pastor, may nakwento lang ako ng konti. Pagdating ng Sunday, ako na example. No? Hindi mo alam, walang kaalam-alam si Pastor, nagtuturo lang siya ng whole counsel of God, ikaw nang gagalaiti ka. Tapos, at the end of the day, sasabihin mo, aalis na ako sa Asian Grace. Hindi naman ako mahal dyan Yan, tanong, ikaw ba nagmahal ka sa Asian Grace? Puro na lang kamig Amen? Amen. Hindi ko kayo nakitaas naman ang kamay dyan. Amen. Buti pa si Pastor kasi devotional book niya Share ulit natin. Yan. Preach the word, be instant in season. Hindi porket mahal mo sa buhay, hindi mo na itutuwid. Mas kailangan ngang ituwid yung mahal mo sa buhay kasi ayaw mo silang maging wayward. Reproof is often necessary, sabi ni Pastor Nap. And it is good for us spiritually.
Tama sa atin yan. Good for us spiritually. Kaya lang naman nagiging mali pag mali yung puso natin. Pag mali yung puso mo, kahit anong, parang ganito yan eh. Walang masamang tinapay sa mabuting kamay. Naintindihan niyo yan? Walang masamang kape. Sa mainit na kape, alam namin. Sa mainit na kape, sa matigas na tinapay. Iba naman yun. Yung sinasabi ko kasi, walang masamang tinapay sa taong tama ang puso sa pagtanggap. Kahit anong sabihin sa yung rebuke o exhortation, pag tama yung puso mo, tatanggapin mo to ng malugod. Ganun yun, di ba? Ang problema kasi, pag hindi mo tinanggap yan ng bukal sa puso mo, there's something wrong sa puso mo, kapatid. Tuloy natin. Next slide. Meron pa. It may not be pleasant at the time, but if it is received and responded correctly, it will yield the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So yun pala yung resulta ng pagkokorek. Pag may right expectation ka, na alam mo sa sarili mo, ay natamaan ako, siguro nga may problema. Expect ko na merong pagtutuwid si Pastor Nap sa akin. Kung meron tayong right expectation, masakit man yan sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, pero mag-yield daw yan ng peaceable fruit of righteousness. So pag tinuwid tayo ng salita ng Panginoon, sabi nga ni Pastor, pag tinamaan ka, mabuti nga. Di ba? Tuwid natin. Next slide. Sabi sa Hebrews 12:11, now no chastening for the present seemeth to be joyous. Hindi masayang napapalo eh. Hindi masayang naiko-correct, but grievous. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Parang yung pag-exercise natin, no? Lalo na si Father Frederick. Talaga namang matindi yung pag-exercise niyan. It yielded a fruit. Ilan na ba ang abs niyan? Yung gumaganong-ganon daw yung pag kumain siya, yung abs niya durog agad. Hindi ako kita. Teka lang, papakita ako. Saglit lang, ha? Si Brother Frederick, pag nag-exercise yan, talagang matindi. Sabi niya, yung kanyang abs, yung 4 na abs niya, pag may sinubo siyang food, talagang gumigiling agad. Tunaw agad. Medyo mahirap mag-exercise, pero it yielded a fruit. Yung abs niya tumitibay. So, ganun din tayo. Pag tayo ikinokorek ng ating pastor sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, if we accept it, na galing talaga sa Panginoon, ang fruit niyan, righteousness. Tingnan pa natin yung kasunod. Una, ang unang point natin, ano nga yun ulit? Nalimutan ko na. Teka lang ha. Wrong motivation. Tapos, yung second point natin, right expectation. Kung meron tayong right expectation, ang mangyayari sa atin ito, meron pa pala. Sabi ni Pastor Nap, sometimes God may need to hurt you before He can heal you. Paano mo naman pagagalingin yung walang sakit, di ba? Logical, sabi ni Pastor Nable. Bible is a practical book. No matter how you know about the words na nasa loob nun, kung hindi mo naman sinasabuhay, you are missing the point. So ganun din tayo. No matter how we are being corrected by the Word of God, kung wala naman tayong right expectation, iba yung ating magiging response. Sabi dito, before He can heal you, He may hurt you. He may have to spank you in order to straighten you out. Parang si Aaron, halimbawa, pag si Aaron pinapalo ko, doble yung sakit sa akin eh. Ganon din sa Panginoon. Pag tayo pinalo ng Panginoon, masakit din sa Kanya yon. So wag naman nating saktan yung Panginoon sa pagpapananatili natin sa kasalanan. At ang exhortation sa atin ng salita ng Panginoon sa Proverbs 3:11, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Yung ibang bata, pag pinalo mo, galit pa eh. Mas matapang pa sa magulang eh. Yung ibang Kristiyano, nakarinig ng pagtutuwid sa salita ng Panginoon,
Galit pa sa pastor eh. So sana wag ganon. Dapat meron tayong right motivation and right expectation. Pag tama yung ating expectation, hindi tayo masyadong masasaktan. Hindi tayo magdedwell sa sakit na ibinigay o naidulot ng pagkokorek sa atin. Tuloy natin. Ito yung mangyayari. Pag meron tayong right motivation, meron tayong right expectation, ang mangyayari sa atin, magkakaroon tayo ng humble submission. Ito yung sinabi ni Pastor Nap sa kanyang book. Bakit humble submission? Sabi dito ni Pastor Nap, Paul described the work of a preacher as being like that of a farmer. Inahalin tulad daw yung preacher sa farmer. The farmer must first break up the ground before he can sow the seeds and enjoy the fruit that they will yield. So yun pala yung ginagawa ng preacher. Pag may mali sa puso ng isang believer, ito yung ginagawa ng preacher eh. Exhort and rebuke. Kailangan ma-break yung ating maling isipin o maling motivation o maling expectation sa buhay natin na ito bago tayo mag-yield ng fruit. So ganun yung ginagawa ni Pastor Nap. Next slide. Humble submission yan. Ayan. Farmer and a cow. Ano ba? Carabao. Naalala ko tuloy si Terdy. Nakita ko ng Carabao at saka farmer. Tinuturuan niya si Engels. Sabi niya, Engels, ganitong gawin mo, punchline. Pag may ka-date ka, sabihin mo, farmer ka ba? Ay, partner ba ako? Ano ba yan? Partner ba ako? Bakit? Kasi madumi ka? Para kang partner pagkasama mo ko eh. Bakit? Kasi madumi ka? Hindi, kasi para kang kalabaw. Yung sabi ni Terdy. Ang tindi, ano? Tingnan nga ulit natin yung slide. Ayan! Partner ka ba? Bakit? Feeling ko partner ako pa, kasi, ano ba yan? Basta yun na yun. Wala. Hindi ko makuha yung ano ni Terdy. Basta ganyan. Basta ganyan, ano? Farmer ka ba? Hindi naman mukhang kalabaw kayo, sinasabi ni Pastor. Yung preacher daw kasi parang farmer. Kayo naman, hindi naman kayo mukhang kalabaw. Hindi ganun ibig sabihin. Tayo ay parang ground na kailangang ma-break para pagtatanim ng salita ng Panginoon, mas magiging effective pag na-break na yung lupa. Di ba? Okay, next slide. The process may be painful, but to a person that understands the dealing of God into him and to his or her life, will have a humble heart to be corrected. So yun pala yun. Pag nauunawaan natin na ang dealing ng Panginoon sa atin ay kasama yung pagtutuwid, magkakaroon tayo ng humble heart. Ilang oras na? Meron pa, ilang pang minutes? 15 pa? 10. 10. Kaya pa. Sige, next slide. Humble submission. Meron kang right motivation, meron kang right expectation, magkakaroon ka ng mabuting submission, humble submission. Ano ba yan? Ano ba yung about... Isa yan sa naging problema ng people of Israel eh. Pride. At isa rin yan sa naging problema ng isang pinakamagandang anghel noon. Pride. So, baka ngayon, isa kang magandang believer. Pag may pride ka, isa lang ang kahantungan mo, ibabagsak ka ng Panginoon. When the wheat is harvested, it must be threshed. Hindi ito yung 1, 2, 3, ha? Thresh. Thresh yan, thresh. Threshing is the process of knocking off the chaff from the wheat so it can be used. Yun pala yun. Yun yung ginagawa, yung wheat, ano lang natin sa madaling sabi yung bigas. May ipa pa yan eh. Ang ginagawa dyan, tinitresh. Ano ba Tagalog ng tresh? Basta ganun, binabalatan. Isa sa way ng Panginoon, yung tribulum. Tribulum na gamit para ihiwala yung chaff sa wheat.
At yung doon nanggaling yung salitang tribulation. So dinidikdik para maghiwalay. Yung shop kasi, yun yung parang impurities natin mga Kristiyano eh. Kristiyano ka na pero lumalakad ka pa rin sa mundo. So gagamitan ka ng Panginoon ng tribulum o tribulation para maunawaan mo na meron ka rin namang pagkakamali na dapat ituwid. So masakit ang tribulation. Walang gusto nun. Walang may gusto nun. Wala ring may gusto ng chastisement. Pero kailangan natin yon. Sabi nga ng book ni Pastor Nap, magugulat ka. Hindi exhortation ang kailangan mo, but a blasting. But a blasting. Next tayo, matatapos na tayo. Sabi dyan, preaching often involves threshing. Sa 1 Corinthians 9:10, and preaching is always offensive to those who need it the most. Offensive daw yan sa lalong mas nangangailangan. So pag nag-church ka at hindi ka na tinatamaan, may mali sa'yo. Yun yung totoo, may mali sa'yo. Laging offensive ang preaching. Hindi ka na matatamaan kung nasa langit ka na. Kasi doon na yung perfection natin eh. Pero hanggat nasa lupa tayo, meron tayong ginagawang sablay araw-araw. So we need threshing, sinasabi ni Pastor Nap. Malapit na matapos. Next slide. Uy, conclusion na. Sabi niya rito sa book niya, is there something standing between you and your blessing? Maybe you need to have a demolition expert. Sino yung demolition expert na yan? The preacher. Apply the dynamite of God's Word and do some blasting in your life. Kung hindi mo pa nararanasang pasabugin yung mga kalokohan mo sa buhay o kalokohan natin sa buhay, Kristiyano na tayo pero nananatili tayo sa ating mga petty sins, kailangan natin ng demolition expert. Kailangan natin magkaroon ng right motivation. Kailangan natin magkaroon ng right expectation. So, yun po dapat. Ano pa sabi? Holding on to our sin will just tear us apart, break us, and destroy us. Yun yung nangyari sa people of Israel eh. Kaya nga sila nandun sa verse 1 na sabi, come and let us return unto the Lord, for He hath torn, and He will heal us. He hath smitten, and He will bind us up. Pag ang Panginoon ang nagbigay ng chastisement, eto sabi ko dito, God's chastisement may tear us in pieces and break us, but it will heal and restore us in the end. So, ganon. Pag ang chastisement o ang testing o ang trials galing sa dyablo, ang end nun, destruction. Pero pag galing sa Panginoon ang pagtutuwid, He is after for our restoration. In the end, restoration and healing. Conclusion, tapos na tayo mga kapatid. We may have a wrong motivation in coming to God today, but hearing now His words and understanding how God is dealing with us, we will have the right expectation. Even we are facing chastisement for our sins, we will have the humble submission with His correction. For He hath torn, and He will heal us. So, yun yung book ni Pastor Nap. I hope and I pray na na-elaborate ko siya ng maayos. With clear illustrations, kasama yung farmer at saka yung kalabaw. No? Sana po mga kapatid, magkaroon tayo ng right motivation, right expectation, and a humble submission pag nakarinig tayo ng pagtutuwid ng Panginoon. Huwag na nating hintayin ito. Huwag na nating hintayin ito. Huwag na nating hintayin ito mga kapatid. Yan. Huwag na nating hintayin yan. Huwag nating hintayin tayo ay mabroke. Huwag rin nating hintayin mabroke natin ang Panginoon. Ang pagmamahal dapat nagbibigay ng comfort. Amen? So, tapusin na natin. To God be all the glory. Salamat po mga kapatid, and God bless us all. Magandang gabi po. Pastor Nap, kayo na po. Next ka.